Meron ka bang problema sa eGov? Hindi ma-access yung digital ID dahil nakalimutan mo yung 6-digit na MPIN code. Ito yung code na kailangan mong ilagay para magamit yung eGov PH app. Alam niyo ba na madali lang i-reset or gumawa ng bagong MPIN code? Stay tuned, ituturo ko sa inyo. Hi guys! Welcome back! Requirements muna tayo. Siyempre, dapat naka-install na yung eGov PH app sa cellphone mo. Next, meron kang access sa email or yung phone number na ginamit mo rin na niregister mo sa eGov. So, papakita ko sa inyo yung eGov app ko. Siyempre, mag-login tayo gamit yung email address. Yung iba kasi, nag-register gamit ang phone number. Ako naman, ang ginamit ko, email address. So, pag nag-login tayo, nandyan din yung fingerprint or Face ID. Depende nga sa device nyo. After ng OTP, ito na yung MPIN code. Yan yung pwede nyong makalimutan. Para yan yung PIN code mo sa cellphone, di ba? Pag nakalock yung phone mo, meron kang PIN number na bubuksan. Ngayon, madali lang siyang baguhin or i-reset. Click nyo itong nasa baba, Forgot MPIN. Again, magsasend ng OTP. Depende nga sa gamit mo, kung SMS, text message, or email. Sa akin, email guys, no? So, kukunin ko ulit yung email address na OTP at ilalagay natin dito ulit sa eGov. Pwede na tayong gumawa ng bagong 6-digit MPIN code. Ngayon, mas okay kung gagamitin mo ng madaling tandaan na number. Yung mga combination tulad sa birthday mo. Since 6-digit yan, pwedeng month, day, or year. Basta yung madali nyong tatandaan. Pwede nyo ring isulat para hindi nyo makalimutan yung bago nyong MPIN code. Ngayon, pag nakapag-decide na kayo, ulitin nyo lang ulit. Kailangan nyong i-re-enter yung MPIN code. Press next. And congratulations, nakapag-reset or nakagawa ka na ng bagong MPIN code sa eGov. Pwede nyo nang subukan ulit ito. So, i-close nyo yung eGov, tapos mag-login tayo ulit, gamit nga yung email and password. Tapos, ito na yung MPIN code. Ilagay nyo na yung bagong combination na 6-digit to make sure na tama. Pag okay na, makakapasok na kayo sa eGov PH app nyo. Okay, so magagamit nyo na yung digital national ID nyo or makakagawa na kayo ng e-travel for your next flight. Yun lang guys, ganun lang kadali, diba? Kung may tanong kayo, just comment down below. Subscribe kung hindi pa. Maraming salamat sa mga supporters at sa mga nag-subscribe from my previous video. Any other tutorial, paano i-download yung digital ID, paano palabasin yung digital ID niya sa no connection. Marami tayong tutorial, just check out my channel. Marami yan guys. Again, thanks for watching. I will see you in my next video.